Mayor aksidenteng ginawang panyo ang red panty ng babaeng naka one night stand at pinamunas pa talaga niya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Juliana Esquivas, 25 years old at isa akong journalist. Naatasan ako ng aking editor-in-chief na interviewin si Mayor Liam El Greco. Ngunit nagsimula sa nakakahiyang pangyayari ang una naming pagkikita. Bakit hindi nakalock? Tanong ni Juliana nang pihitin niya ang isang saradura ng pinto. Sa mga oras na to ay nasa bar sila. Kasama ni Juliana ang kanyang mga kaibigan para sa isang gimmick. Who are you? Isang nakakatakot na boses ang narinig ni Juliana. Nang tuluyan na nga siyang makapasok sa loob. Lasing na nga si Juliana at hindi na malinaw ang kanyang paningin. Sorry po. Pero pwede ba akong makigamit ng comfort room? Naiihinap po kasi ako eh. Nakangiwing sambit ni Juliana. Sa kanan mo, may comfort room dyan. Seryosong sabi nga ng lalaki kay Juliana. Agad naman siyang sumunod. Ay, salamat naman. Usal ni Juliana nang sa wakas ay nilabas na nga niya ang dapat na ilabas. Lumabas din kaagad si Juliana at dahil wala pa nga siya, sa tamang wisyo ay nakabanggaan niya ang lalaki kanina. Si Juliana mismo ang nasa ibabaw ng binata at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa mabango at matigas nga nitong dibdib. Sa pagkabigla ni Juliana, marahas siyang gumalaw. Subalit aksidente niyang nakahalikan ang malambot nga na labi ng estranghero. Mabilis na naitulak ni Juliana ang lalaki at agad siyang napatayo. You seduced me, ha? Sinadya mo to. Hindi mali ka nang naiisip. Depensa naman ni Juliana sa kanyang sarili. Ihahakbang na nga sana ni Juliana ang mga paa, patalikod, nang mabilis nga siyang nahila ng binata. Hinalikan siya ng lalaki sa labi, na ikinabigla nga niya. At dahil magkadikit na nga sila, ramdam niya ang unti-unting pagtama sa kanya ng matigas nitong batuta. Nanlalaking mga mata niya, nang ibaba ang paningin sa laki ba naman ng kargada ng lalaki, baka paniguradong hindi siya makalakad nito. Dahil lango sa alak si Juliana, ay nagpaubaya na nga siya sa mga halik na yun. Nadala kasi siya sa init ng lalaki pero talagang kinakabahan siya kapag napapatitig siya sa kargada ng lalaki. Halos mapasigaw pa nga siya ng dahan-dahan na nga nilang simulan pero binulungan siya ng lalaki. Huwag kang mag-alala, tadahan-dahanin ko lang. Sa simula lang yan pero mamaya mag-enjoy ka. Kinabukasan ay napagtanto ni Juliana ang nangyari. Sa isang gabi lang ay nawala ang kanyang pagkabirhen na talaga namang iniingat-ingatan niya. Hindi na nakita pa ni Juliana ang mukha ng lalaki. Nagmamadali na nga siyang lumabas sa kwartong iyon na isa palang VIP room dito sa bar. Sa pagmamadali nga ni Juliana, ultimo pagsuot ng kanyang panty, hindi na nga niya nagawa dulot ng kaba at pagkataranta. Pinapangako ko sa aking sarili na hindi na ako maglalasing ulit. Bulong na nga lamang ni Juliana sa hangin. Walang sinisisi si Juliana sa nangyari sa kanya, kundi ang kanyang sarili lamang. Buong maghapon ay nagtrabaho lang si Juliana upang makalimutan ang nangyari kagabi. Pumasok ako sa property mo nang walang pahintulot, kaya pasukin mo rin ng lungga ko nang mayroon akong pahintulot. What the? Sigaw nga ni Juliana kasi naalala niya ang isang senaryo ng gabing yun. Nahihibang na nga talaga ako. Dapat kalimutan ko na yun eh. Sad na nga lamang niya. Malapit na naman ang Pasko. Bulong ni Liam habang nakatingin sa labas ng City Hall. Gabi nang natapos ang trabaho ni Liam dahil sa dami ng kanyang kamiting kaninang umaga. Si Liam El Greco ay isang alkalde ng Metro Manila. Malapit nang magpaalam sa kalendaryo si Liam at hanggang ngayon wala pa nga siyang napupusuan. Wala pa naman sa kanyang isip ang mag-settle down. Naglakad-lakad muna si Liam sa labas upang tignan ang mga palamuti
ng buong building. Ngumiti si Liam at tumingala sa kalangitan. Bumungad sa kanyang maliwanag na buwan at mga bituin na kumikislap na siyang nagbibigay ng pag-asa sa karamihan. As I close my eyes and whisper my wishes, may the stars grant what my heart desires. Please fulfill the dreams of my fellow men as well. Bulong nga ni Liam sa hangin. Nagpatuloy sa paglalakad si Liam nang dumako ang kanyang paningin sa mga batang masayang naglalakad at nagbibilang ng coins. Mayor Liam! Masayang tawag sa kanya. Patakbong lumapit kay Liam ang mga bata na tinatawag siya. Nangangaraling pala sila kaya hinayaan na nga lamang ni Liam. Natutuwa kasi siya dahil mahilig nga siya sa bata. Magaling! Pumalakpak pa nga si Liam. Ginabi na nga si Juliana mula sa kanyang pagtatrabaho at nababahala siya sa kanyang assignment. Naatasan nga si Julia ng kanilang editor-in-chief na mag-interview sa alkalde ng lungsod at sa totoo lang, mahirap lapitan ng mayor na yun. Habang binabaybay ni Juliana ang daan pa uwi sa apartment na kanyang tinutuluyan, ay nakarinig siya ng mga kumakanta. Ay, ang sarap bumalik sa pagkabata. Yun bang laro lang at saka pag-aaral lang atupagin? Walang problemang iniisip. Kinabukasan maaga pa lang ay gising na nga si Juliana at naghahanda na nga siya para sa assignment niyang interview. Ay, tiyak mahirap-hirap itong trabaho ko. Walang kasiguruduhan. Ilang beses na akong nagpaset ng appointment pero umabot lang ng isang buwan wala akong natatanggap na email. Mahirap din kasing hagilapin ng alkalde. Dahil sa pag-travel nito sa ibang bansa, alam ni Juliana na parte yun ng trabaho ng lalaki. Kinuha ni Juliana ang kanyang laptop at sinubukang kumuha ng impormasyon sa social media patungkol sa mayor. Ngunit nadismaya lamang si Juliana nang wala siyang napala dahil naka-private ang account nito. Liam El Greco, pangalan mo palang ulam na mayor. Natatawang pagbibiro pa nga ni Juliana. Kahit minsan, hindi pa talaga na-meet ni Juliana ang binata, kaya wala siyang ideya. Nagpunta na nga sa City Hall si Juliana dala ng journalist book niya. Excuse me ma'am, pwede pong magtanong? Magalang na tanong nga ni Juliana sa isang staff. Ano yun miss? Magalang na tugon naman ng babae kay Juliana. Nagtanong si Juliana tungkol sa mayor at hindi ito sigurado kung nandito nga ba ang alkalde ng lungsod. May appointment ka ba kay Mayor Liam, miss? Tanong ng sekretarya kay Juliana. Opo. Pagsisinungaling nga ni Juliana. Baka kasi maswerte ang pagsusuot niya ng kanyang pulang panty ngayong araw. Ngunit nabigo si Juliana. Walang mayor ang dumating sa opisina. Ay, walang silbang red panty ko. Hindi pala talaga swerte. Lalabas pa nga lamang sana si Juliana nang marinig niya ang pagbati ng mga empleyado. Nanlaki ang mga mata ni Juliana dahil dumating na nga pala ito. Mayor! Sigaw nga ni Juliana upang kunin ang atensyon ng lalaki. Kumunot naman ang noo ni Liam dahil sa pagtawag sa kanya ng kung sino man. Muntik nang mapasinghap si Liam nang kanyang makita ang familiar na mukha ng babae. Hindi dapat magkamali si Liam. Dahil ng gabing yun, hindi nga siya lasing. Oo, nakainom nga si Liam ngunit nasa tamang wisya pa naman siya. Yes, may kailangan ka? Seryosong tanong ni Liam. Mayor, pwede po bang makahingi ng oras niyo? Kahit 30 minutes lang po. I-interviewin lang po kita about politics. Dahil ikaw lang naman po ang pinakabatang mayor namin. Walang prenong pahayag pa nga ng dalaga kay Liam. Ang babaeng ito ay ang naka one night stand mismo ni Liam at nag-iwan pa nga talaga ng bakas na pulang panty sa kanyang VIP room. May appointment ka ba today? Yes po. Yes po Mayor, mayroon po. Mabilis namang sagot ng babae. Can you please tell me your name and which network you are affiliated? As a journalist? Ito po ang ID ko Mayor. Magalang naman ang sabi ng dalaga kay Liam. Mabilis na inabot sa kanyang ID. Juliana Escavas, from Daily Scoop. Yes po, Mayor.
Okay, bigyan mo ako ng sapat na oras para maghanda at ihanda mo na ang mga gamit mo para hindi sayang ang oras natin. Formal na pahayag nga ni Liam. Nakakunot pa rin ang kanyang noo at mukhang hindi siya maalala ni Juliana. Salamat po, Mayor. Binalingan ni Liam ang kanyang sekretary at pina-assist niya kaagad ang journalist. Live interview ang magaganap. Ayon din sa kagustuhan ni Liam. Pinagbigyan niya lang talagang dalaga. Ibinulsa naman ni Liam ang pulang panyo sa kanyang bulsa saka siya tuluyang lumabas sa kanyang opisina. Sa loob naman ng conference room ay pangiting-ngiti pa si Juliana dahil sa wakas ay magagawa na nga niya ang kanyang assignment. Ang natsyempohan nga ni Juliana, si Liam. Nakahanda na ang maliit na kamera na dala ni Juliana at maging ang kanyang journalist book ay nasa desk na. Ang gwapo talaga ni Mayor Liam sa personal. Pero bakit kaya familiar sa akin ang kanyang muka? Parang nakita ko na siya somewhere, hindi ko lang maalala. Tanong nga ni Juliana sa kanyang sarili habang pinapanood niya ang pagpasok ng binata kasama na ang sekretary nga nito. Minsan pang nagtagpo ang kanilang mga mata at bayolenteng napalunok si Juliana. Bakit kaya ganyan makatingin sa akin si Mayor? Parang kakainin ako ng buong buo ah. At ang bilis ng heartbeat ko. Magpapacheck up ako mamaya, hindi naman ako nagkape kanina. Pero parang ninervyusin na ako at maatake. So handa na ba ang gagamitin mo? Seryosang tanong na nga ni Liam kay Juliana nang huminto ito sa tapat niya. Opo. Wala pa sa sariling napatango si Juliana at titig na titig pa nga siya sa gwapong mukha ng binata. That's good. Magsimula na tayo kung ganun. Si Juliana naman, inayos pa nga niya ang kanyang sarili upang makapagsimula na sila. Ang balak sana ni Juliana ay private muna. Subalit ayaw niyang tumanggi dahil baka hindi ito pumayag. Mabuti na lang ay Girl Scout din ako kasi dala ko ang camera ko at maliit na mic. Kung hindi baka magtitiis ako sa cellphone ko. Nagsisimula ka na ba sa mga tanong mo, Miss Esquivas? Tanong na nga ni Liam. Nabigla naman si Juliana sa tanong ng lalaki. Magsisimula pa lang po tayo. Sinabayan pa nga ni Juliana ng mahinang pagtawa. Okay. Nagsimulang magtanong si Juliana ng basic questions at sinagot naman yun ni Liam hanggang sa umabot na nga sa personal relationship nito. Totoo ho ba na may girlfriend kayo sa ibang bansa kaya panay ang travel niyo abroad, Mayor? Tanong ni Juliana at nagsalubong tuloy ang kilay ni Liam. Madalas po kasing nababalitaan na wala po kayo sa City Hall. Ang hula po namin ay dahil yun sa tinatago niyong nobya. Napailing si Liam. The rumors are false. Oo, palagi akong wala rito sa City Hall. Dahil may meeting ako sa ibang bansa. Maliban sa pagiging mayor ko ay mayroon din akong pinagkakabalahan na negosyo ng pamilya ko. Mahal ko ang aking bayan. Pinili ako ng taong bayan para sa posisyon na to. Kung kaya't gagawin ko ang lahat upang masuklian ang tiwalang ibinigay nila sa akin. Nais kong maging susi para sa mga kabataan at matupad ang kanilang mga pangarap. Napatango-tango si Juliana dahil sa magandang kasagutan ng mayor. Doon na nga sana magtatapos ang kanyang interview. Subalit, bumunot si Liam ng pulang panyo sa bulsa para punasan ang kanyang pawis na namumuo sa noo at leeg. Pero, umawang ang labi ni Juliana nang makita niya kung ano ang pamunas ni Liam. Napasinghap pa si Juliana dahil inaayos pa ng binata ang kanyang red panty. Kaya nang mapansin ito kung ano yon, ay natarantangang tumayo si Liam. Namimilog ang kanyang mga mata sa gulat. Oh my God! Bakit nasa iyo ang favorite red panty ko, Mayor? Napatili na nga lamang si Juliana. Hindi pwedeng magkamali si Juliana sa kanyang nakikita. Siyempre lahat naman tayo ay familiar ang ating mga gamit at alam natin kung sino ang may-ari, kung tayo ba talaga ang nagmamay-ari o owner ng isang bagay. Isa pa, ang red panty ni Juliana ay may nakuukit na itim na paru-paro. Mayor, panty ko yan eh!
Muling sigaw ni Juliana. At huli na nga nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Nakalimutan yata nila na naka-live ang kanilang interview at na-expose na pareho ang kanilang mukha sa kamera. Saksi ang madlang manunood sa pakikipagagawa ni Juliana ng red panty kasama ang binata. "What are you doing, miss?" Mariin na tanong nga ni Liam at minsan pa nga niyang hinila ang panty. "Panty ko kasi to. Look oh. Black butterfly ang nakaukit dito kasi personal ko pang ang ibinurda yan eh." "Shut up. Nakalimutan mo yata kung nasan tayo. James, stop the live!" Saad nga ni Liam. Kahit alam na nga nila pareho na naka-live sila, wala ni isa sa kanila ang bumitaw sa red panty na may paru-parong nakaukit. Na tila nag-aagawan nga sila Liam at Juliana. Kasi naman bitawan mo na yung panty ko." "You ruined the interview." Sad na nga lamang ni Liam. Maski ang kasamahan nila ay parang natutulala nga sa nangyayari. Hindi agad nakakilos ang mga ito. "Ano pa bang ginagawa niyo dyan? I-turn off niyo na ang camera." Mariin nga na utos ni Liam at doon lang tila nagising ang kanyang sekretary. Huminga ng malalim si Juliana at nakatitig pa rin siya sa kanyang underwear na hawak-hawak ni Liam. "Gosh, what have you done, Miss Esquivas?" Hindi pinansin ni Juliana ang pagsigaw ng binata dahil nakatutok siya sa kanyang gamit. "Bakit pa kasi ayaw mo pa rin bitawan yung panty ko, Mayor? Abuso ka na po eh." Tila naiiyak pa nga na pahayag naman ni Juliana. Mabilis na bumitaw naman si Liam at pinunasan ang kanyang palad. "Lumabas muna kayo at iwan kami ng babaeng to. Kailangan naming mag-usap ng masinsinan na dalawa lang kami." Naiwan na nga sina Juliana at Liam sa loob ng conference room. Wala pa ni isa sa kanilang dalawang nagsalita. Kaya tanging maririnig ni Juliana ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang malakas na paghinga ni Liam. Halata na nga sa mukha ng binata ang naghahalong inis, galit at kahihiyan. Natitiyak ni Juliana na baka sa mga oras na ito ay laman na nga ito ng balita o kaya naman nag-trending na nga sa social media dahil sa eksenang nangyari kanina. Ano nga ulit nangyari? Nakatulalang tanong nga ni Juliana sa kanyang sarili. "Ikaw?" Nagulat naman si Juliana nang muling sumigaw si Liam kaya tinignan niya ang lalaki. "Nagmagandang loob ako kagabi nang pumasok ka nang hindi nagpapaalam sa akin. At ngayon, balak mo pa talaga akong siraan sa harapan ng kamera? Dahil alam mong maraming manunood sa live interview natin." Napakunot noo si Juliana. "FYI, Mayor, ikaw mismo ang nagsuggest na mag-live tayo, no? Tsaka hindi naman ako eh. Isa pa paanong napunta sa'yo kasi yung favorite red panty ko, ha?" "This? Wala ka talagang maalala?" Tanong nga ni Liam na may sarkastiko sa kanyang boses. Hinablot nga niya ang underwear sa binato kay Juliana. Sapul sa mukha ni Juliana ang kanyang underwear. Mabilis niya itong tinanggal at talagang hindi pa nalalabhan. Red panty? Kung ganun. Umawang ang labi ni Juliana at pinagmamasdan niya ng mabuti ang itsura ni Liam. "Ikaw? Ikaw yung kumuha ng pagkabirihen ko?" "Pinadala ka ba ng mga kalaban sa politika? Marami kang pwedeng sirain, miss. Pero bakit ang reputasyon ko pa talaga? Siguro din ay sinadya mo talagang lahat ng to. Mula ng gabing pumasok ka sa teritoryo ko na wala ang aking pahintulot. Nag-iwan ka pa talaga ng pulang panty na akala ko panyo ko." "Siyempre hindi, Mayor. Sorry, pero mali ka nang inisip sa akin. Hindi ko sinasadya ang nangyari kanina. Wala akong balak na sirain ang reputasyon mo. Higit na, hindi ako pinadala ng kung sino man. Tinutukoy mo. Nandito ko para sa trabaho ko. Yun lang yun. Sadyang, naalarma lang talaga ako nang makita kong pinampupunas mo yung underwear ko. Nagulat ako. Nawala ako sa tamang wisyo." "I don't need your alibis." Mariin na saad nga ni Liam. Napatras naman sa takot si Juliana nang makita niya ang panlilisik ng mga mata ni Liam. "Pero nagsasabi ako ng totoo, Mayor."
Depensa pa nga ni Juliana sa kanyang sarili. Shut up, miss. Mukhang na-stress na talaga si Liam. Hindi alam ni Juliana pero parang nagpanting ang kanyang tenga sa sinabi nga ni Liam. Ang kahihiyan at gulat na nararamdaman ni Juliana napalitan ng iritasyon. Alam mo, ikaw lalaki ka? Sinabi ko naman sa'yo na wala akong intensyon na sirain ang reputasyon mo, di ba? Ang akin lang naman ay ma-interview ka bago matapos ang taong to. Mahirap ka pong hagilapin at isang buwan din kitang binantayan, no? Lower down your voice. Nakakairita kasi ang boses mo. Suway pa nga sa kanya ni Liam. For your information, hindi pa ako baliw para ibigay ang pagkabirhen ko at unang halik para lamang ma-interview ka. Lasing ako. Plus, naiihilang talaga ako nung gabing yun kaya pumasok na ako sa VIP room. Huwag kang feeling, Mayor. Sa pagkataranta ko, hindi ko na naisuot yung panty ko. Kung ganun, umuwi ka na lang nang walang suot na panty? Sumigaw nga si Juliana at naramdaman ang init ng kanyang pisngi. Sa sobrang hiya, tila umuusok na ngangilong ni Juliana sa nararamdaman at inirapan na nga lamang niya si Liam. Kung ano pa man ang excuse mo, hindi na maibabalik pa ang nangyari kanina. Paniguradong pinagpipiestahan na tayo ng madla. At hindi mo na rin maibabalik ang unang halik ko at saka virginity ko, no? Mahalaga din yun na kahit gumamit ka pa ng glue, hindi na didikit pa. Laban pa nga ni Juliana. Ewan ko sa'yo. Marami kang sinasabi na hindi naman related sa problema. Anong connect sa glue sa'yo? Nakataas nga ang kilay na tanong ni Liam sa kanya. Napaupo lamang si Juliana. Mahigpit na hawak nga niya sa kanyang underwear. Tumayo naman si Liam at kinuha nga ang telepono niya upang makita kung anong nangyayari sa social media. Dahang-dahang lumapit si Juliana para sumilip sa screen ng cellphone ni Liam. Tinignan nila pareho ang status ng binata at tama nga ang hula nito. Tignan mo to. Nandyan ang mukha mo at kitang-kitang pakikipag-agawan mo ng panty sa akin. Napanguso si Juliana. Bakit kasi hindi mo na lang kaagad binitawan eh? Nakung bakit kasi sumigaw ka pa? Hoy, kahit nawala ako sa eksena, masisira pa rin naman ang reputasyon mo eh. Dahil ibabash ka ng mga taong ayaw sa'yo. Kapag nakita nila ang ginagamit mong red panty para lang maging panyo mo. Ano namang masama dun? Kunot noong tanong ni Liam. Umikot ang mata ni Juliana. Hibang lang ang hindi makaintindi, Mayor. Iisipin nila na bakla ka, di ba? Ha? Ako pa talaga ang pag-iisipan mo ng ganyan? Nakalimutan mo yata na binigay mo ang sarili mo sa akin. Saad ni Liam. Ay talaga ah. Proud ka pa talaga sa lagay na yan, Mayor. Supladang tanong naman ni Juliana. Sumasakit talaga ang ulo ko sa'yo, miss. Minsan pang sumilip si Juliana sa cellphone nito. Si Mayor Liam, aksidenteng nagawang panyo ang panty ng kanyang asawa. Basa pa nga ni Juliana sa isang article. Hindi kita asawa, no? Sabat agad ni Liam. Sobrang ganda ko naman para asawahin kang mayor ka. Gwapo ka lang pero hindi ka maswerte sa akin. Ah, talaga? Kaya pala ilang beses kang umungol dahil sa ginawa ko. Huwag mong kalilimutan yan, miss. Napasimangot si Juliana sa kanyang narinig. At ano naman kaya ito? Mayor Liam, El Greco is married? Sa hindi inaasahang pangyayari sa conference room at ilang minuto lang ang nakalipas ay samot-saring articles na ngang lumabas sa social media para sa kanilang dalawa. May mababasang negatibo mula sa kababaihan na crush si Liam at may mga natutuwa naman dahil may misis na pala ang kanilang mayor. Binasa naman ni Liam ang article mula sa sikat na network ng bansa. Ang guwapong mayor ng Metro Manila ay nasa hot seat ngayon. Lumabas na ang katotohanan. May asawa na nga ba siya dahil sa red panty na aksidenteng ginawa niyang panyo? Grabe, asawa ka agad? Hindi ba pwedeng girlfriend? Komento nga ni Juliana. At maski siya ay stress na nga talaga sa mga nangyayari. Malamang, ganyan talaga ang iisipin nila.
Sabat ni Liam. So anong plano? Curious nga na tanong nga ni Juliana. Kung bakit ba naman kasi iniwan mo doon ang panty? Hay! Huwag mo kong sisihin dyan ha. In the first place kasi ay bakit nasa iyo ang panty ko? Nagahamon muli na tanong ni Juliana. Kulang na lang ay mamewang nga siya. Mayor ako. Public figure. Bakit ko hahayaan na iwan ang underwear mo roon kung alam nila na nirentahan ko ang VIP room na yon? Balik na tanong nga sa kanya ni Liam kung sa bagay ay may punto naman siya. Sabi ko nga, pero hindi ko pa rin kasalanan yan. Pagkakamali mo naman din yan eh. Ako pa talaga ang sinisisi. Mag-isip ka na ng solusyon dyan. Supladong saad nga ni Liam. Malakas na napasinghap si Juliana. Problema mo na yan, Mayor. Basta nagawa ko na ang assignment ko. Bahala na ako sa editor-in-chief ko na mag-explain sa nangyari. Bago pa man na makakaalis, sa Juliana sa opisina ni Liam, mabilis na nga siyang hinila nito sa kanyang braso. Wait, may plano ako at hindi mo ko dapat takasan ng ganun-ganun lang. Sa lubong nga ang kilay na sambit pa nga ni Liam. Ano naman po ang plano mo? Curious na tanong naman ni Juliana. The plan is, magpapanggap tayong mag-asawa at magpapaliwanag tayo sa kanila. No way! Mabilis na tanggi nga ni Juliana. Hindi pa man siya nababaliw para sumang-ayon sa suggestion ni Liam. Kung ayaw mo, sige. Ikaw ang magpaliwanag kung bakit nasa akin ang red panty mo. Pwede mong sabihin na nag-trespass ka sa VIP room ko at binigay mo ang pagkabirhen mo sa akin. O baka naman hinakit mo ko. Banta nga ni Liam at napalunok na nga lamang si Juliana. Ano? Wow ha? Ako pa talaga ang magpapaliwanag? Ikaw naman tong public figure kaya dapat ikaw ang humarap sa problema mo, Mayor. Napailing si Liam. I can't do that without your help. Naginit ang pisngi ni Juliana na kung bakit kasi ganoon ang suggestion nito. Naalala niya tuloy ang nangyari sa pagitan nila ni Liam. Pwede naman kasi na hindi ganoon ang suggestion mo eh. Pwede naman magkasintahan lang. Nakangusong paliwanag ni Juliana. Walang maniniwala at mas okay pa kung mag-asawa na agad dahil kukwestiyonin nila ang red panty mo. Naiiling nga na saad pa ni Liam. Napatango na nga lamang si Juliana dahil tama ang lalaki sa sinabi nito. Pero nagawa ko talagang hawakan ang underwear mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Liam at mabilis na itinago nga ni Juliana ang kanyang underwear. Hoy, huwag mong sabihin nandidiri ka sa underwear ko. Wala akong sinabing ganyan. Defensive na sagot naman ni Liam. Hoy lalaki, wala kang karapatan na mandiri sa akin ha. Dahil unang-una sa lahat ay buo ako nang nakuha mo. Pangalawa, pinampunas mo ang panty ko. Shut up, ang ingay mo. Naiinis pa nga nasabat nga ni Liam sa kanya. Hindi ko intensyon. Ipampunas ng pawis ko ang panty mo sa publiko. Nakalimutan ko lang na itapon yun. Kasi nasa bulsa ko pa pala. Don't tell me hindi ka nagpalit ng damit mo mula kagabi. Late na ako nagising kaninang umaga eh. Traffic sa EDSA. Kapag umuwi pa ako. Saka bago ka pa man pumunta rito. Bala ko na sanang magpalit ng damit. Istorbo ka lang talaga dahil sa interview mo na pinahamak pa ako. Yak, Mayor! Ikaw pala talaga ang kadiri no? Naka-ismid pa nga na saad nga ni Juliana at tumistansya pa nga sa kanya. Kaya palang baho dito. Saad pa nga ng pilyang babae. Makikooperate ka na lang, okay? Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Kung mahihilingin ka man sa akin, ipapakilala kita sa madla bilang asawa ko. Kaya maghanda ka. Mahinahon pa nga na pahayag ni Liam kay Juliana. Pero pag-iisipan ko muna yan. Napakahirap naman kasi. Mas mahirap pa yata kaysa sa assignment ko. Sagot ni Juliana at naglakad na nga siya patungo sa pinto saka lumabas nga mula sa conference room. Tanging pagsarado ng pinto, ang nagpabuntong hininga kay Liam. Hindi niya alam kung saan magsisimula dahil sigurado siya na ngayon alam na ng kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya. Kasalanan talaga ng underwear ng babaeng yan. Saad nga ni Liam at napasabunot na nga lamang siya sa kanyang buhok.
Tumunog naman ang cellphone ni Liam at agad nga niyang tinignan kung sino ang tumatawag. Ang kanyang ina. Hello son, alam kong tungkol sa red panty ay isa itong lucky charm para sa mga bagay-bagay pero hindi natapos ng ina ni Liam ang sasabihin ito nang sumabat agad ang lalaki. Mom, please! Pakiusap nga ni Liam na halatang pinagkakatuwaan nga siya ng kanyang pinakamamahal na ina. Nagkukwento lang naman ako tungkol sa nalalaman ko sa red panty anak ka. Pagdadahilan naman ni Mommy Ana na siyang mami ni Liam. Huwag niyo na pong dagdagan pa ang problema ko, ma'am. Nandito pa ako sa conference room at hindi pa nakaalis. Nag-iisip ako ng paraan para linisan nga ang reputasyon ko. Okay, son. Ikaw ang bahala. Sad na nga lamang ng ina niya. Nandyan po ba si Dad? Nasa tabi ko, pinagtatawanan ka nga anak eh. What? Mom, ano namang nakakatawa sa nangyari? Sigaw nga ni Liam at napatayo pa nga siya dahil hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang mga magulang. Imagine ang mommy at daddy ni Liam nagsasaya sa nangyari sa kanya. Ngunit heto siya problemado at stress pa talaga. Son, boses nga yun ng daddy ni Liam, si Louie. Marahil ay binigay na nga ng mommy ni Liam ang cellphone nito sa kanyang ama para ito naman ang kanyang makausap. Yes, Dad? Matanda ka na at hindi ka na tumatandang paurong. Alam mo na ang dapat mong gawin dyan. Tutal ay ginagawa mo naman yan at naka-live ka pa. Malumanay nga na sambit pa ng daddy ni Liam. Anong ibig sabihin niyan, Dad? Aksidente lang naman po ang red panty na yun. Alam ko, son. Aksidente mo lang nagamit ang underwear na yun. Pero, bakit nasa bulsa ito ng pantalon mo? Huwag mong sabihin na aksidente mo ring naibulsa. Pangnunukso pa nga ng daddy ni Liam, kaya napapikit na nga lamang siya nang mariin. Mahirap ipaliwanag kung over the phone lang, Dad. Uuwi po ako dyan sa Amerika. Kukuha lang ako ng leave ko bilang government servant. Pero gagawa muna ako ng paraan para malinis ko ang pangalan ko rito. Pahayag ni Liam at nagpaalam na nga sa kanyang mga magulang. Bumukas naman ang pinto at napatingin doon si Liam. Medyo nagulat pa nga siya dahil hindi pa pala nakakaalis ang dalaga. Napakaseryoso ng ekspresyon ng mukha ni Juliana. Aminado naman si Liam na maganda nga ito. Singkit ang mata at matangos ang ilong, matangkad din at balingkinita ng katawan. Akala ko ba umalis ka na? Nakataas ang kilay na tanong nga ni Liam. Akala mo lang talaga. Sige na, payag na ako. Payag na akong magpanggap tayo na mag-asawa. Nakakaawa ka na kasi eh. Naiiling pa nga nakatwiran ng dalaga. Napabuga na nga lamang ng hangin si Liam. Miss, sino ba sa atin ang nawalan? Ako. At huwag mo nang ipaalala pa kung ayaw mong mag-back out ako. Sa ating dalawa ikaw naman ang higit na nangangailangan ng tulong ko, di ba? Sigaw ni Juliana. What if mabuntis ka? Sige nga, sabihin mo sa akin kung hindi ka magkakaproblema kapag nangyari yon. Tila nangahamon pa nga na saad ni Liam. Hoy, isang gabi lang naman yung nangyaring yun ah. Anong what if mabubuntis ka agad ako? Hysterical, nasigaw pa nga ni Juliana. Napahawak pa nga si Juliana sa kanyang tiyan sa takot na baka nga magdalang tao kagad siya. May posibilidad na mabuntis ka. Wala tayong ginamit na protection eh. Baka nakakalimutan mo, miss. At paano kung magkatotoo yung sinasabi mo ha? Kinakabahan na tanong ni Juliana. Eh di pananagutan kita. Mabilis na sagot naman ni Liam at seryoso naman siya sa kanyang sinabi. Alam kasi ni Liam na isa sa pinakamahirap ang magdalang tao. Lahat na yata ng sakit ay mararamdaman ng isang ina. Isa pa sa mahirap ay ang magpalaki ng bata at ayaw ni Liam na pabayaan ng dalaga lalo na kung siya naman pala ang ama. Ang isang responsibilidad hindi pwedeng talikuran dahil lumalabas na nagiging duwag ka. Kailangan mong harapin ang consequence dahil unang-una, ginawa mo yon kaya kailangan mong panindigan. Sabi-sabi mo lang yan, Mayor. Pero kapag nandyan na,
Alam ko namang tatalikuran mo naman ako eh. Pahayag nga ni Juliana. Ewan ba ni Juliana kung bakit nagiging bitter na naman siya? Hindi ako katulad ng ibang lalaki riyan, miss. May isang salita ako at may paninindigan. Hindi ako magiging alkalde ng lungsod kung sinungaling akong tao. Seryosong paliwanag nga ni Liam at hindi na nga nakasagot pa si Juliana. Okay, fine. Sabihan mo na lang ako kung kailan mo ipakikilala. Sambit ni Juliana. Ibinigay naman ni Liam ang kanyang cellphone sa dalaga. Pahingi na lang ako ng contact number mo. Kinuha naman ni Juliana ang telepono nito at nagtipa sa kanyang cellphone number. Salamat. At dapat walang makakalam tungkol sa pinag-usapan natin, miss. Tipid na sambit pa nga ni Liam. Sa pagpapanggap natin bilang mag-asawa? Nakataas ang kilay nga na tanong ni Juliana na tinanguan naman ni Liam. Oo na. Tuluyan na ngang nagpaalam sa kanya si Juliana. Samantala, good job Juliana, tapos na ang assignment mo kay Mayor Liam. Pero hindi mo naman sinabi sa akin, asawa mo pala siya. Masayang pahayag nga ng editor-in-chief ni Juliana na si Feli Macaraeg. Napangiwi na nga lamang si Juliana dahil naunahan na agad siya ng kanyang boss. At talagang hindi sanay si Juliana na sabihan nga ng mag-asawa sila ni Liam. Opo, yun na nga lamang ang nasabi niya. Dahil dyan bibigyan kita ng bonus at pwede kang mag-rest for now. Sad pa nga nito. Salamat po ma'am. Ikumusta mo ako sa gwapo mong asawa Juliana Ani pa nga ng kanyang boss at tumango na nga lamang si Juliana. Paglabas nga ng babae sa building ng kumpanya na pinagtatrabahuan niya bilang journalist, nakita naman niya ang isang mamahalin na sasakyan na nakaparada. Nanlaki ang mga mata nito dahil nakilala niya ang lalaking nakatayo lang doon. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Tanong ni Juliana sa kanyang sarili at nagmamadali nga niyang nilapitan si Liam. May suot pa nga itong shades at nakatutok nga kaagad ang atensyon ni Liam sa kanya. Hi, napairap ang babae. Hi your face, Mayor. Ano bang ginagawa mo dito? Alam kong public figure ka pero hindi naman tamang ibalandra mo rito ang mukha mo. Baka may makakita sa'yo eh. Suway nga ni Juliana at siya na nga mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan ni Liam. Kahit hindi naman close, sina Liam at Juliana nagawang itulak ni Juliana ang binata upang makasakay na nga ito sa kotse. Saka siya umikot sa passenger seat. Busy ka ngayon? Malumani na tanong nga ni Liam at nagsimula na nga itong magmaneho. Hindi naman. Binigyan ako ng rest day ng boss ko. Siya nga pala. Ano naman ang ginagawa mo sa lugar na to? At bakit mag-isa ka lang? Wala kang bodyguard? Curious pa nga na tanong ni Juliana. Napansin kasi ni Juliana na nag-iisa lang naman si Liam na mukhang wala itong kinakatakutan. Makakaagaw lang ng pansin kapag isinama kong mga tauhan ko. Mas okay nang mag-isa lang. Wow, hindi ka ba takot sa kalaban mong nasa politika? Paano kung ma-ambush ka? E di ang taong bayan ang mawawalan ng batang alkalde ng lungsod. Paliwanag ni Juliana. Hindi naman ako takot na lumabas mag-isa. At kung talagang oras ko na, wala naman akong magagawa. Yun talaga ang kapalaran ko. So hindi ka takot mamatay? Mahinang tanong ni Juliana kay Liam. Hindi. Mabilis na sagot nga ni Liam. Bakit hindi ka natakot mamatay? Ang buhay na to, hindi naman talaga sa akin eh. Pabawiin pa rin ito ng may kapal. Kaya kung ano man ang mangyayari sa akin, pinapaubaya ko na sa kanya. Pero kung bibigyan pa niya ako ng mas mahabang panahon na mabuhay sa mundong to, karangalan ko pa rin. Mahabang usal ni Liam, natulala na nga lamang si Juliana sa words of wisdom ng Mayor. Hindi mo kailangan matakot sa kamatayan, Juliana. Ang kamatayan simula ng bagong yugto, hindi pagtatapos ng buhay. Magkaiba tayo, Mayor. May iba't ibang opinyon tayo tungkol sa bagay na yan. Napakunot na si Liam. Ano naman? Bakit ka natatakot? Lahat naman tayo ganoon ang mangyayari.
Yun ang huli nating hantungan, Juliana. Alam ko naman yun. Pero ako, takot pa akong mamatay no. Takot akong mawala sa mundong to, na wala pa akong nararating. Na wala pa akong naipagmamalaki sa mga magulang ko. Hindi ko pa nabibigay sa kanila ang marangyang buhay na pinangarap ko para sa kanila. Natatakot akong lisanin ang pamilya kong naghihirap para makaahon sa kahirapan na to. Pero wala tayong magagawa kung anong nakatakda sa atin, Juliana. Sa adama ni Liam, tipid na ngumiti na nga lamang si Juliana. Kaya nga palagi kong pinagdarasal sa kanya, nabigyan pa niya ako ng mas mahabang buhay. Para kung magkikita man kami ni Papa God, proud akong sabihin sa kanya na successful na ako. Ipinanganak akong mahirap, pero mamamatay dapat akong mayaman sa kaalaman. Mahabang pahayag pa nga ni Juliana. Sa puntong yun, si Liam naman ang natahimik. Naantig ang kanyang puso dahil sa lahat ng babaeng nakilala niya, ibang-iba sa Juliana. May sarili itong words of wisdom at may paninindigan sa buhay. Hindi ka takot kasi narating mo na ang nais mong marating sa buhay eh. Natupad mo na ang matagal mong pangarap. Successful ka na, mayaman ka, wala nang alalahanin pa. At higit sa lahat nakagawa na ng kabutihan at tulong sa kabataan at sa iba pa. Pero sana, wag mo lang basta ipaubaya ang buhay mo. Ayos lang namang matakot eh. Pero palagi mong tatandaan hanggat may buhay, marami ka pang magagawa. Well, may punto ka naman. Tumatangong saad pa nga ni Liam, nginitian niya si Juliana. Samantalang si Juliana naman nagulat nang makita ang matamis ng ngiti sa labi ni Liam. Talagang lumalabas ang kagwapuhan nito. Ang gwapo mo pala kapag nakangiti, Mayor. Huli na para takpan nga ni Juliana ang kanyang bibig dahil narinig na nga niya. Sinabi nito. Napahalakak lang ito. Pumilis tuloy ang tibok ng puso ni Juliana. Pero may iba ako. Ano nga ulit yung ginagawa mo rito? Nakatanggap ako ng imbitasyon para sa interview. Pupunta tayong dalawa para sa public apology natin. Marahan na sagot nga ni Liam. Wait, ngayon na ba yun? Yes. Makakapaghintay ba yan? Bakit? May pupuntahan ka ba? Dadaan kasi ako ng bangko magwi-withdraw sana ako ng pera. Magpapadala ako ng pera sa pamilya kong nasa probinsya namin. Usal ni Juliana. Breadwinner ka? Malumani na tanong nga ni Liam. Oo, kaya nga natatakot pa akong mamatay, di ba? Okay, dadaan tayo sa bangko at sa butik sa susunod para makapagbihis ka naman ng disente na damit. Sinulya pa ni Liam ang damit na suot ni Juliana. Ayos naman yung damit ko Naka-corporate attire ako. Siguro nag-aalala ka na ipakilala ako sa madla na nakakahiya ako. Masungit na saad pa nga ni Juliana. Lumalabas kasi na hindi siya maganda. Wala akong sinabing ganyan, miss. Of course, first lady ka ng lungsod. Dapat presentable ka. Hindi ko sinasabi na baka mapahiya ako. Maganda ka naman Sus, pampalubag loob. Dumaan nga silang dalawa sa bangko para magpunta sa butik para makapaganda na nga sila. Ipinakilala ni Liam ang kanyang asawa. Nagawa naman nilang sagutin ang mga katanungan ng host. Ito po ang asawa ko. Hindi ko po alam kung sa pagiging strict niya ba ang asawa o gusto niya na siya lang lagi ang mag-aayos ng gamit ko. Kahit po may kasabahay naman kami, talagang ginagawa niyang responsibilidad niya bilang asawa ko. Kaya po kayong mga mister dyan, mahalin na talaga niyo po sana ang misis niyo. Tayo po ang higit na maswerte dahil simula pagkabata ay mga magulang naman natin ang nag-alaga sa atin. Na ngayon, sa pagtanda asawa naman ang gumagawa. Ang sweet mo naman pala talaga, Mayor. Singit nga ng host na nag-interview sa kanila. But First Lady, bakit nga ba red panty ang panyo ng Mayor? Napakamot na nga lamang sa kanyang pisngi si Juliana at tinanggal naman yun ni Liam. Lucky charm ko po kasi ang red panty, pero hindi ko sinasadyang ilagay yun sa kama ko nung nagbibihis ang aking asawa. Nahihiyang paliwanag nga ni Juliana. Pulang-pula na nga ang kanyang magkabilang pisngi.
Hindi tanggap ng asawa ko na nagkamali siya sa pagayos ng handkerchief ko. Natatawang pahayag na nga lamang ni Liam at agad namang kinurot ni Juliana ang kanyang tagiliran. Kurutan at tila harutan naman ang kanilang ginagawa. Paano kasi? Kung ano-ano na nga ang sinasabi nila na mas nagpakilig nga sa madlang nanunood sa kanila ng live interview. Pasimple pa ngang tinatanggal ni Liam ang kanyang kamay at nagbabanta ang mata nito. O baka nga po hindi lang ako nagkamali. Patay na patay po talaga itong mayor niyo sa asawa niya. Ang mga bagay na may tinutukoy sa akin, gustong gusto niya. Alam niyo po, lucky charm niya rin talaga ang red panty ko di ba babe? Pangasar pa nga ni Juliana at talagang gumaganti pa nga talaga siya. Natuwa pa nga lalo si Juliana nang makita ang pagpula nga ng pisngi, tenga at leeg ng binata. Ngumisi lang naman sa huli si Liam at si Juliana naman ay nabigla. Hinalikan ni Liam ang kanyang noo. That's a part of showing love and respect. Ani naman ang host. Successful naman ang live interview at talagang mas marami pang ang humanga kay Liam pagkatapos nun. Si Juliana naman wala nga siyang nasabi pa. Hindi pa siya naka-move on sa ginawa ni Liam, kakaiba kasi ang dating nito nung hinalikan ng noo ni Juliana. Salamat sa ngayon, Juliana. Huli na ba to, Mayor? I hope so, pero hindi tayo sigurado dyan. Ngayong alam na nila na may asawa ako, baka kailangan na ng presensya mo kapag may meetings o dadaluhan akong party or event. Mahabang saad naman ni Liam. Paano yung trabaho ko, Mayor? Malay mo, busy ako sa mga oras na kailangan mo ko, diba? Kakausapin ko ang editor-in-chief mo. Handa akong bayaran ang serbisyo mo kung sakali man. Sige na nga, uwi na ako, Mayor Ihatid na kita. Hindi na nga tumanggi pa si Juliana. Sa apartment lang kasi siya tumutuloy. Malapit lang sa working place ni Juliana. At tama nga si Liam na kailangang nandoon ang dalaga dahil alam na nga ng karamihan na kanyang may bahay na si Juliana. Kainis, agarang reklamo ni Juliana. Bumaba ka na kung ayaw mong sumama. Iritadong saad nga ni Liam sa kanya. Paulit-ulit na kasi ang eksenang nangyayari at talagang hindi na nga natutuwa pa si Juliana. Palagi siyang wala sa kanyang trabaho kahit na binabayaran ni Liam ang kanyang oras. Paano ko bababa? Tumatakbong sasakyan. Stop the car. Mariin na utos nga ni Liam sa kanyang driver na si Mang Ronnie. At agad naman itong hininto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nang tumingin naman sa labas ng bintana ng sasakyan si Juliana, nakaramdam siya ng takot. Madilim ang paligid na kahit ligaw na ilaw, wala talagang makita. Nang bumali nga si Juliana kay Liam, ay pinagtaasan nga siya nito ng kilay. Ang ayoko sa lahat ay nakasimangot ang kasama ko sa lahat ng lakad ko. Aalis ang grasya kapag pangit ang makikita nilang muka. Fix yourself, Juliana. At ngumiti ka naman. Maganda ka, pero dahil sa pagsimangot mo ay pwede ka nang maging karakter ng horror movie. Nangasar ka pa talaga. Akala mo naman gwapo ka na. Laban naman ni Juliana at inirapan na nga lamang ang binata. Tsaka, be gentleman naman. Tama ba na iwan mo ko rito sa madilim na lugar ha? Binigyan kita ng choice, Juliana. Sinenyasan nga ni Liam ang kanyang driver at muli nang umandar ang kanilang sasakyan. Hindi ka naman totoong gwapo, Mayor Liam El Greco Pangalan mo lang ang masarap. Singit nga ni Juliana. Gustong inisin nga ni Juliana ang lalaki sa paraan na alam niya. May sira yata ang mata mo, Juliana. At nakalimutan mo na yata ang sinabi mo nung isang araw. Ikaw lang ang babaeng nagsabi ng ganyan sa akin. You give me permission to enter you. You even moaned in my room that night, isn't it? Seryosong tanong ni Liam sa kanya. Hindi nakapagsalita si Juliana sa kanyang narinig mula sa lalaki. Dahil kung babalikan niya ulit, ang gabing yun, mapapahiya na naman si Juliana. Hey, nag-take advantage ka rin sa akin. In case you forgot, Liam. Kung alam mong mababa lang ang alcohol tolerance mo, huwag ka sanang magpakalasing.
Sapat ng isang baso. Alam mo naman na kapag lasing ay nawawala tayo sa wisyo. Pangangaral nga ni Liam kay Juliana. Oo na po, Mayor. Hindi na po yun mauulit. Basta last na tong pagsasama-sama ko sa'yo. Na-expose na masyadong mukha ko eh. Nakangusong sambit naman ni Juliana. Nakarating na nga rin sila sa hotel. Wedding anniversary kasi ng kaibigan ni Liam sa politika. Sa loob nga lamang ng sasakyan, ay inaayos na nga niya ang kanyang necktie. Bilisan mo na nga dyan. Nababagot na usal naman ni Juliana. Sandali lang. Huminga ng malalim sa Juliana. Nahihirapan ang lalaki na ayusin ang kurbata nito kung kaya't lumapit si Juliana kay Liam. Kusa niyang inayos ang necktie nito. Bumukas ang pinto ng kanilang kotse at hindi nga nila inaasahan ang camera reporters na nag-aabang pala sa kanila. So, anong balak mo? Pulong ni Liam kay Juliana. Huwag kang magulo, nahihirapan ako. Reklamo naman ng babae at hinila niya ang kurbata kaya napalapit ang mukha ni Liam sa kanya. Amoy na amoy naman ni Juliana ang panlalaking pabango ni Liam. Sa lapit ng kanilang muka, hindi maiwasan ni Liam ang mapatitig sa kanyang muka. Don, nakangiting pahayag nga ni Juliana at titignan nga niya sana si Liam nang sinakop na nga nito ang kanyang labi. Napakapit si Juliana sa batok ni Liam nang makaramdam ng masarap na sensasyon mula sa halik ng binata. Parang totoong mag-asawa kung umasta sila. At tila hindi nag-aaway kanina. Nakangiting bumabasa na Liam at Juliana mula sa sasakyan. Hawak kami nga silang pumasok sa loob ng venue at sumunod naman ang mga reporters sa kanila. Ang daming bisita. Bulong pa nga ni Juliana. Sinalubong naman sila ni Congresswoman and Congressman Attorney Vince Sanchez. Congressman Sanchez! Nakangiting batingan ni Liam sa congressman. Ang kanyang braso ay nasa bewang ni Juliana. Siya lang ang bukod tanging nakahawak nga ng ganun sa dalaga. This is my wife, Juliana El Greco. Naramdaman naman ni Juliana ang pasimpleng paghaplos nga sa kanya ni Liam. Nice to meet you po, Congressman. Sambit naman ni Juliana. Same here, First Lady. Usal nga ng Congressman. Kaya pala pribado ang buhay mo kasi maganda pala ang asawa mo, Mayor. Ngumiti naman si Liam at hinapit nga niya lalo sa bewang si Juliana. Kung kaya't ang kaliwang kamay nito ay naramdaman nga ni Liam sa kanyang likuran. Kung hindi lang po kami nagkamali, ay hindi lalabas ang asawa ko. Gusto ko ngang tahimik at pribado lang ang buhay niya dahil magulo ang mundo ng politika, Congressman. Tumango-tango nga si Congressman. May punto ka dyan, Mayor. Mahal mo nga talaga ang asawa mo dahil iniingatan mo siya. Anyway, I would like to invite you for Christmas party sa aking lalawigan next week. Hindi ka naman siguro busy, di ba? Paganyaya nga ng Congressman kay Liam. I don't think we can make it, Congressman. Hindi ako tumatanggap ng decline, Mayor. It's a holiday that day. At dalawa naman kayo ng may bahay mo. Diba, First Lady El Greco? Tanong pa nga ni Congressman Sanchez kay Juliana. Hindi naman alam ni Juliana kung ano ang kanyang isasagot. Ngumiti lang siya sa matanda at sinulyapan si Liam na magkadikit na ang kanilang katawan. Ang sekretary ko lang ang papupuntahin ko. Sa Amerika kasi kami maghahanda ng holiday ng aking asawa, Congressman. Nakapangako na ako sa mga magulang ko na magpapasko kami kasama sila. Sa araw na yan baka wala na kami sa Pilipinas. Mahabang usal naman ni Liam. Gumuhit naman ang lungkot sa mukha ng Congressman. Kaya marahan na nga lamang tinapik ni Liam ang balikat nito. Sa ibang okasyon na lang po. Bumalik naman ang sigla ng Congressman at tinanguan silang dalawa. Natapos ang party na yun. At nagsiuwi na nga ang bisita. Kasama na nga sina Liam at Juliana. Si Juliana nga na kanina pa nga excited na umuwi. Inaasahan na ni Juliana na ito na ang huling pagsama nga niya sa binata.
Finally, makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Salamat sa paghatid, Mayor. Bulalas ni Juliana. Fix your things. Pupunta tayo ng Amerika next week. Utos nga ni Liam sa kanya, kaya napatulala na nga lamang si Juliana sa narinig. Ano? Tama bang narinig ko? Isasama mo ako sa ibang bansa? Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Malinaw pa sa bilog ng buwan ang sinabi ko. Pack your things, and we are leaving next week for interview. Nag-imbita kasi ang malaking network. Kailangan din na makita ang litrato natin sa magkasama tayo sa Christmas Day. Pwede namang ipeke na lang yung araw na yun, di ba? Hindi ko na kailangan pang sumama sa'yo. Namumuro ka na. Nakapamewang na nga lamang na sigaw ni Juliana. Babatiin natin sila nang naka-live tayo. Hayan ka na naman sa live mo eh. Kaya ka nauhuli dahil sa pesteng live na yan. Calm down, okay? Promise, gagawa ko ng paraan. Sige na, pumasok ka na, baka may makakita pa sa atin. Pagpapakalma nga ng lalaki sa kanya. Nagpapadyak naman sa inis si Juliana. Sa halip na lakit charm niya, ang red panty, yun pala ata ang malas ng kanyang buhay. Kausap naman ni Juliana ang kanyang ina na si Julia. O anak, kamusta ka naman dyan? Maayos naman po ko, Nay. Kayo, kamusta po kayo ni Tatay at Ray? Oo nga ho pala. Hindi po ako makakasama sa Pasko. Ayos lang po ba yun? Magpapadala na lang po ako ng pera sa inyo. Ayos lang kami, nak. Dahil ba yan sa trabaho mo? Okay lang naman at saka, wag ka nang magpadala sa amin. May pera pa naman ako rito, Juliane. Sad nga ng kanyang ina. Sige po, Nay. Usap na lang po tayo ha. Namiss ko kayo eh. Isang oras ang ginugol ni Juliana sa pakikipag-usap niya sa kanyang pamilya. Kung malayo ka sa mga mahal mo sa buhay, ay ugaliin mo ngang makipagkomunikasyon sa pamilya. Kahit ilang minuto lang, ay makamusta mo nga sila. Kaya madalas, ginagawa yun ni Juliana. Tumating ang nakatatgang oras ng pag-alis na Juliana at Liam. Hindi sanay si Juliana sa mahabang biyahe. Kaya naman, hindi niya namalayan na nakahilig na nga pala siya sa balikat ni Liam. Sorry, nakatulog ako ha. Pasimple nga niyang pinunasan ng gilid ng kanyang labi. It's okay. Gutom ka na ba? Malumani na tanong naman ni Liam. Napatango si Juliana. Oo eh. Maya-maya lang binigay sa kanya ni Liam ang noodles at agad ngang nilantakan ni Juliana. Pero natigilan siya. Anong problema? May makakain ka pa ba dyan? Gutom pa kasi ako eh. Eto na, kainin mo na lang to. Tinanggap naman ni Juliana. At kahit papaano nabusog naman siya. Ngunit muling nakatulog kasi nararamdaman nga ni Juliana na tila nahihilo siya. Mahaba ang kanilang biyahe bago sila tuluyang makarating sa airport ng Amerika. We better go. Kanina pa tayo hinihintay ng parents ko. Hindi ba alam ng parents mo kung ano tayo? Usisa nga ni Juliana. Alam nila. Gusto ka kasi nilang makilala eh. Tama ka naman na pwede kang ipeke. Yung pagsasama natin, yung Christmas, pero kahilingan yun ng dad and mommy ko. Usal nga ni Liam. Pero may pamilya rin naman ako, Liam. Nasana kasama ko sila sa Noche Buena. Malungkot na sambit nga ni Juliana. Sumimangot din siya. I'm sorry. Babawi na lang ako sa kanila. Napataas naman ang kilay si Juliana sa kanyang narinig. Bagamat hindi na nga lamang siya nagsalita pa. You must be Juliana, right? Our son's wife. Masayang sad nga ng mommy ni Liam. Nahihiyang napangiti na nga lamang si Juliana at yumakap din siya sa magandang ginang. Ngayon alam na nga ni Juliana kung kanino nagmana si Liam. Gwapo rin ang daddy nito. Ma'am, alam niyo naman kung ano kami, diba? Singit ni Liam pagkatapos magmano sa kanyang ama. Alam namin, nak. At dito na nga nagtatapos ang simpleng kwento ani pa nga ng mommy ni Liam at Hannah. O siya, maupo na nga muna kayong dalawa, maghahanda lang ako ng snacks nyo. Paalam nga ng ginang. Han, it's almost lunchtime. Sabat naman ang ama ni Liam. Yes, pero iba naman to, Han. Magpapahinga pa ang mga anak natin.
Naramdaman naman ni Juliana ang kamay ni Liam sa kanyang likuran. Inalalayan siya ng binata na makaupo. "How are you, Iha?" "Okay lang po ako, sir." Magalang na sagot nga ni Juliana sa tanong nga ng ama ni Liam. "Just call me Tito Juliana." "Sige po, Tito." Dahan-dahang sumandal sa headrest ng sofa si Juliana. Napatingin nga sa kanya si Liam. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Liam sa kanya. "Kasasabi ko lang na okay lang ako eh. Jet lag ito. Napagod sa biyahe." Mahinang sagot na nga lamang ni Juliana. "Liam, mas mabuting dalhin mo na muna sa kwarto ang asawa mo para makapagpahinga na." Wika ng daddy ni Liam. Automatikong napatingin si Liam sa kanyang ama. Nakataas ang sulok ng labi nito. Naiiling na nga lamang na dinala ni Liam sa kanyang silidang dalaga at doon nga niya pinagpahinga. Halatang napagod nga dahil noong humbiga nga ito sa kanyang malaking kama ay nakatulog na kaagad. Ang magkabilang binti nito nakalaylay pa sa kama. Dahil siguro sa akin kaya napagod siya. Nadamay siya sa problema ko. Bakit pa kasi iniwan niya yung red panty niya sa VIP room? Natatawa na nga lamang na saad ni Liam. Nilapitan ni Liam dalaga at lumuhod na nga lamang siya para hubarin ang suot nitong sandals. Malambot at mainit ang paa ni Juliana. Hindi naman nakaramdam ng pandidiri si Liam. Nang makita nga niyang namumula ito, ay marahan na nga na minasahe ni Liam ang namumulang paa ng babae. Binuhat ni Liam ang dalaga upang ayusin ang pagkakahiga ni Juliana. Sa kanya kinumutan. Maganda naman talaga siya. Kahit simple lang. Wala naman siyang inilagay sa kanyang mga mukha. Pero napakaganda. Napaka-natural niya. Matagal na natili sa kanyang silid si Liam bago nga siya lumabas. Tinukso na naman siya ng kanyang mommy at daddy. "Maganda si Juliana, son. Mukha naman siyang mabait. Kaya anong problema, bakit hindi na lang totohanin niyo yan?" Nakangiting tanong naman ng mommy ni Liam. Napabuntong hininga na nga lamang ang lalaki. "Ayokong matali siya, mom, kung ayaw niya. Kung napipilitan lang siya. Ang sabi mo sa amin may nangyari sa inyo, di ba? Panagutan mo siya, Liam. Wala naman siyang magagawa. Kapag nabuntis siya, di ba? Ikaw ang ama at alam niyang kakailanganin kanya." Singit ng kanyang mommy. Sana nga po mabuntis siya para wala na talaga siyang kawala. Mahinang sambit na nga lamang ni Liam. Sapat na para marinig nga ng parents niya. Aminado naman talaga si Liam na humahanga na nga siya kay Juliana. At nakikita naman niya ang totoong ugali ng dalaga. Hindi ito pakitang tao at kung may sariling opinyon sinasabi niya kaagad. "Sana po na lang ang regalo mo sa amin, Liam." Saad pa nga ng mommy niya. Napailing na nga lamang si Liam sa kagustuhan ng kanyang ina na magkaroon ng apo sa kanya. Nang bumalik si Liam sa kanyang silid, ay tulog na nga si Juliana. Kaya naman naligo na nga muna siya. Hindi pa man siya tapos sa pagligo nakarinig nga si Liam ng kalampag sa labas. Mabilis na itinapis ni Liam ang bimpo sa kanyang bewang at lalabas na nga sana siya nang pumasok naman si Juliana sa banyo. "Anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Liam. Sumenyas lang sa kanya si Juliana dahil ang bibig nito ay nakatakip. Nagawa pa nga siyang itulak sa kanyang dibdib at sumuka ito sa inidoro. "Juliana, are you okay?" Nag-aalalang saad ni Liam. Lumuhod si Liam sa tabi ni Juliana. Inipon niya sa kanyang kamay ang buhok nito at marahan hinagod ang likod. Sa labis na pag-aalala ni Liam, sa dalagay na gawa nga niyang halikan ng sentido nito, inaasikaso niya si Juliana hanggang sa pagpunas nga sa pisngi nito. "Masama bang pakiramdam mo?" "Ayos na ako. Siguro dahil lang sa nakain kong noodles." Hinipo nga ni Liam ang noo ni Juliana pababa sa leeg ng dalaga. "Hindi ka naman mainit ah. Pero tatawag ako ng family physician para masuri ka." "Ayos lang talaga ako. Nakapag-rest na ako kanina. Tara na lang sa baba. Nagugutom na kasi ako eh." Pag-aaya pa nga ni Juliana at basta na nga lamang siya humawak sa kamay ni Liam.
Hintayin mo ako sa kama. Magbibihis lang ako para sabay na tayong bumaba. Okay, Mayor, by the way, nice abs. Saad nga ni Juliana. Napahalakhak si Liam sa narinig na komento nga ni Juliana. Marahil ay nasanay na nga silang dalawa na magkadikit palagi. Kaya noong lumabas nga sila, ay magkasaklop nga ang kanilang mga daliri. Nakangiting pinapanood tuloy sila ng parents ni Liam. Dumating ang Noche Buena. Masaya naman si Juliana kahit malayo siya sa kanyang pamilya. Dahil sa presensya nga ng pamilya ni Liam, pakiramdam nga ni Juliana ay mag-asawa na nga talaga silang dalawa. Liam, mamaya na ang greetings mo. Pakainin mo muna ako, gutom pa ako eh. Nakasimangot ng sambit na nga lamang ni Juliana. Itinutok na kasi ni Liam sa kanila ang camera at magla-live na nga raw sila. Kasalukuyan ng kumakain ng mag-asawang El Greco. Ako lang naman ang magsasalita. Basta makita lang na kasama kita sa camera, okay na yun. Nakaakbay sa kanya si Liam at bahagyang nakasandal si Juliana sa dibdib nito. Agad na bumati ang alkalde at makikita ang comments ng viewers. Hello po, sana bago magsimula ang Noche Buena, wala kayong sama ng loob, hinanakit sa inyong dibdib. Kung may kagalitan po kayo sa isang tao, ito na ang tamang oras upang magkabati kayo. Magkapatawaran, magmahalan. Mahabang saad nga ni Juliana, pagkatapos ay bumaling siya kay Liam. Okay na ba? Kakain na ako. Hinalikan ni Liam ang gilid ng kanyang labi. Sanay na nga si Juliana sa halik ng binata. Sorry about that, guys. Naabala ko kasi ang pagkain ng asawa ko. Juliana, iha, tikman mo itong special dish ko na beef. Alam kong magugustuhan mo to. Singit naman ng mommy ni Liam at siya na nga mismo ang kumuha para kay Juliana. Ngunit, nangakma na nga sanang kakain, ay mabilis nga na napatakip ng kanyang ilong si Juliana. What's wrong, babe? Nag-alalang tanong nga ni Liam. Nag-alala naman siya para kay Juliana. Bakit po ang baho niyan, mommy? Nagkatinginan silang tatlo dahil sa pagtataka. Inamoy naman ni Liam ang pagkain. Amoy masarap naman ah. Ilayo mo nga sa akin, ayoko nang amoy eh. Masungit na saad ni Juliana. Sa halip na ma-offend ang mama ni Liam, napatakip na nga lamang ito ng bibig. Na tila alam na nga kung bakit nangyayari nga ito. Tinikman ni Liam ang special dish at saad nga nito na okay naman ang lasa. Nang inilapit na nga ni Liam ang kutsara kay Juliana, bigla na nga lamang itong sumuka at diretsyo na nga sa kanyang dibdib. Mabilis na bumunot si Liam ng kanyang panyo at una nga niyang pinunasan ang bibig ni Juliana. Iba ang kutob ko eh. May dinaramdam ka ng sakit, Juliana. Sabi ko naman kasi sa'yo magpa-check up ka na sa doktor. Son, no need. Sabat naman ni Mr. El Greco. What, Dad? Basahin mo nga ang comments ng viewers mo, son. Utos nga ng kanyang ina. Maagad naman na sinunod. Napuno ng congratulations ang kanyang comment box sa live. Ilang beses pang napakurap si Liam na parang hindi makapaniwala. Congrats, Mayor! Magkaka-baby na po yata kayo ng asawa mo. Isa yun sa mga comments na nabasa ni Liam. Parang double celebration ang naganap dahil buntis nga si ni Juliana. Walang kasing saya si Liam, pero nababahala siya na baka magiging malungkot ang dalaga. Dahil talagang matatali na nga ito sa kanya. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Tanong nga sa kanya ni Juliana. Sabi ko na nga ba, may mabubuo tayo. Nagsisisi ka ba? Saan naman ako magsisisi, Liam? Nandyan na. May baby na nga tayo eh. Blessing din to. Bakit ikaw? Nagsisisi ka ba? Tanong ni Juliana pabalik. Ang totoo niyan, sobrang saya ko nga eh. Hindi lang halata. Baka kasi masama ang loob mo. Dahil alam mo na kapag may nagbunga nga ang nangyari sa akin, may panghahawakan na ako at talagang wala ka nang kawala pa. Seryosong sabi ni Liam. Alam ko naman yan eh. Kung bakit ba kasi sharpshooter ka. Nakasimangot na nga lamang na saad ni Juliana. At kalaunan, pareho silang natawa. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Juliana at dinala
sa labi nito. Aalagaan ko kayo nang magiging anak natin, I promise. Alam kong nagsimula tayo sa one night stand, pero itatama ko ang pagkakamaling yun. Pananagutan kita, Juliana. Mahabang pahayag pa nga ni Liam. Salamat. Sapat na sa akin ang malaman na hindi mo kami pinabayaan ng baby natin. Pwede ba yun? Baby natin to. Sabay natin siyang ginawa kaya dapat sabay natin siyang alagaan. Bibigyan natin siya ng masaya at kompletong pamilya kahit na parang aso't pusa ang mommy at daddy niya. Nakangiting sabi pa nga ni Liam. Hinaplos ni Liam ang tiyan ni Juliana. Na tila ba nahahawakan din ito ang kanyang anak. Naisip ko lang, Liam, baka nga totoo talaga ang lucky charm ko. Yung red panty. Maybe ang baby nga natin talaga ang resulta ng swerte ng underwear ko. Natatawang kwento pa nga ni Juliana na sinang-ayunan nga ni Liam. Baka nga yun ang dahilan. Sad pa nga nito. Pero Mayor, ipaalala ko lang sa'yo na walang tayo ah. Nagpapanggap lang tayo kaya dapat ligawan mo muna ako kahit daladala ko ang panganay mo. Natatawang saad nga ni Juliana. Oo naman, gagawin ko yun. Kailangan ko lang talagang makilala ang pamilya mo. Magpapakilala ako sa kanila bilang manliligaw mo. Sana lang, hindi uso sa inyo yung hahabulin ng itak ng tatay nyo. Yan ang hindi ko masasabi sa'yo. Kapag sa probinsya kasi alam mo na, madaming paniniwala na tradisyonal. Pananakot nga na sabi ni Juliana. Ayos lang kung habulin ako ng tatay mo. Basta ba matatanggap niya agad ako? Kasi nauna pa ang baby natin kaysa sa kasal. Lagot ka, Mayor. Nakakatakot pa naman ang tatay ko. Malaking tao yun. Baby, ipagtanggol mo si daddy ah. Higit pa nga na lumakas ang tawa ni Juliana nang sinabi nga ni Liam yun. As if kaya kang ipagtanggol ng anak mo, no? Wika nga nito. 8 weeks na nga ang pinagbubuntes na Juliana at masayang-masaya ang parents ni Liam dahil natupad ng araw ang wish nila na apo na kanilang regalo mula sa uniko iho nila. Mag-iingat kayong dalawa. Ingatan mo ang asawa mo. Paalala nga ng ina ni Liam. Kahit hindi naman totoong kasal sina Liam at Juliana. Yun ang nakasanayan nga nila. Yes, Mom. Susunod din kami, son. Mukhang magtatagal kami ng Pilipinas ng mommy mo. Sabat nga ng kanyang ama. Pagka-uwi nga nila ng Pinas, diretso silang nagpunta sa probinsya nila Juliana. Maraming pasalubong na dala si Liam para sa kanyang pamilya. Dalawa lang kayong magkapatid at lalaki pa? Malambing na tanong nga ni Liam. Oo, next year college na ang kapatid ko. Kaya doble kayo din talaga ang ginagawa ko. Sagot ni Juliana. Ngayon na buntis ka, pwede bang ako na lang muna ang tutulong sa pamilya mo? Nababahalang tanong nga ni Liam. Natatakot kasi si Liam na tanggihan nga ang plano niyang pagtulong sa dalaga. Naku, sure ka ba? Magmumukha kang sugar daddy ko. Hindi ba malapit ka nang mamaalam sa kalendaryo? Kaya nga dapat sagutin mo na ako kaagad. Para kasal na agad, di ba? Kinindatan pa nga ni Liam si Juliana. Hay, tigil-tigilan mo nga ako, Liam. Sige na, basta wag ka na lang sumobra ha. Salamat. Akala ko dati suplada ka. Mabait naman pala ang misis ko. Madali pang pakiusapan. Anong misis ka dyan? Ikaw talaga. Napairap na nga lamang si Juliana. Pagdating sa bahay ni na Juliana, saktong kauuwi lang galing sa pagsasaka ng kanyang ama. Kung kaya't may dala itong itak. Malaking tao ang itay ni Juliana. Kasing edad lang ito ng daddy ni Liam. Ate, hindi ka nagsabing uuwi ka na pala pero bakit po marami kang kasama? Nagtatakang tanong nga ng nakababatang kapatid ni Juliana na si Ray. Ginulo ni Juliana ang buhok ng kanyang kapatid. Surprise to nay, tay. Si Mayor nga po pala. Ampunin ako. Pabirong sambit ni Juliana kaya nagtatakang napatingin nga sa kanila ang mga magulang niya. Anong pinagsasasabi mo dyan, Juliana? Nagugulhang tanong nga ng tatay ni Juliana. Si Liam po pala, asawa ko. Boyfriend ko po. Sukat doon lumapit nga ang mga ito at agad na nakipagkamay kay Liam. Mainit na tinanggap ni Liam ang pamilya
ni Juliana. Nagagalak akong makilala ka, iho. Sa wakas ay may nobyo na rin ang aming panganay. Akala ko'y magiging matandang dalaga na siya habang buhay. Sabi naman ng nanay ng babae. Tay, bata pa po ako para mag-asawa agad. Pero oo nga po pala. Ilang beses na nga munang lumunok si Juliana. Kinakabahan na nga siya sa kanyang aaminin na nagdadalang tao na siya. Ano yun? Tanong ng kanyang ina. Ano po? Tinignan ni Juliana ang kasama niyang si Liam. Pasensya na ho kung naunang magiging anak namin. Buntis na po si Juliana. Pero pananagutan ko naman po ang anak niyo, tay, nay. Kinakabahan na paliwanag naman ni Liam at nakita na nga lamang nila na hinugot ng kanyang ama ang itak sa bewang nito. Tay! Sigaw ni Juliana at namutla sa Liam. Akala niya hahabulin nga niya ito ng itak. Nakaligtas man sa itak si Liam, hindi naman sa parusang pinagsibak nga siya ng kahoy, pinag-igib ng tubig at may balak pa nga ang tatay ni Juliana na pag-araruhin nga si Liam. Tutulong sana ang kanyang tauhan ngunit pinagbawalan ni Liam. Tama na muna, babe. Magpahinga ka muna rito. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nga ni Juliana sa kanyang nobyo. Oo, agad-agad ay sinagot na nga niya ang binata. Parang nag-exercise lang naman ako sa lagay na ito eh. Hindi ka ba pinapahirapan ng baby natin? Umiling nga si Juliana. Hindi naman. Tignan mo, pawis na pawis ka na. Hinubad ni Liam ang kanyang manipis na t-shirt at basta na nga lamang isinampay yun sa upuan. Naglabas ng kapirasong tela si Juliana para nga punasan ng pawis ng kanyang nobyo. Babe, what's that? Kunot noong tanong ni Liam nang mapansin nga ang pulang tela. Ang alin? Parang familiar. Red panty, Juliana. Nagusot nga ang matangos na ilong ni Liam dahil ginamit lang naman ni Juliana ang kanyang underwear. Huwag ka nang maarte, Mayor. Sinadya ko rin naman talaga na maalala mong nakakatawang pangyayari sa buhay natin at kung paano nagsimula ang lahat. Nakangiting pahayag ni Juliana. Hindi nakapagtimpe si Liam at hinawakan ng kanyang baba. Saka nga siya siniil ng mariin na halik. Buong puso namang tumugon si Juliana. Naputol lang ang kanilang halikan ng may sunod-sunod nga na tumikhim. Kung ganoon, isa ka palang alkalde ng lungsod. Gulat na tanong nga ng tatay ni Juliana. Opo, tipid at magalang nga na tugon naman ni Liam. Isa lamang ang hinihiling namin sa iyo, iho. Na wag mong pababayaan ang aming anak. Alagaan mo siya at mahalin. Ingatan. Inalagaan namin siya, hindi lang para ibigay sa isang lalaki na magagawa siyang saktan. Tandaan mo, na isa sa kayamanan namin ang aming anak. Sana ganun din ang gagawin mo kay Juliana. Pahayag nga ng tatay Ali nito. Makakaasa po kayo, tay. Mahal ko po ang anak niyo at handa akong ibigay sa kanya ang bagay na nais niya. Buhay ng isang reyna ang ibibigay ko kay Juliana at para sa magiging anak namin. Kinurot nga ni Juliana ang tagiliran ni Liam. Sus, nagpapakilig ka naman eh. Bulong pa nga niya sa tenga nito. I love you. Bago pa man lumaki ang tiyan ni Juliana, naikasal na nga kaagad sila ni Liam. Sa probinsya nga sila mismo at dumating din ang in-laws niya. Sa Hong Kong ni Juliana, naisipang pumunta para sa kanilang pulot gata. Nagising nga si Juliana sa maliliit na halik sa kanyang leeg at una nga niyang nakita ang gwapo niyang asawa. Good morning. Malambing nga nabati ni Liam, sabay halik sa kanyang labi. Teka, bakit nasa ibabaw ka na ha? Ginising talaga kita. Kasi tinulugan mo ko kagabi eh, kaya dapat bumawi ka sa akin. Roba na lang ang suot ni Juliana, kaya madali na nga lamang para kay Liam na makuha ang nais niya ng umagang yun. Ngayon ay buong puso ngang ibinigay ni Juliana ang kanyang sarili para sa pinakamamahal niyang asawa na nakakuha din ng kanyang pagkabirhen na wala ng kapangyarihan ng alak, kundi ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso.
ang siyang naging hudyat. 9 buwan ang lumipas, nagsilang ng malusog na baby boy, si Juliana. Pinangalanan nga nilang Califer. Shh, baby naman. Wala pang 5 segundo noong pinatulog kita, gising ka na kaagad. Nakasimangot na sabi ni Juliana. Umiiyak na naman ang 2 months old nilang anak. Baka si daddy na ang gustong magpatulog. Singit nga ni Liam at kinarga nga niya ang anak. Naku, ewan ko dyan sa baby natin, babe. Ang himbing na nga ng tulog niya pero nagigising ka agad. Kasi hindi si daddy ang nagpatulog sa kanya. Sugot ni Liam sabay halik nga sa sentido ng kanyang asawa. Ang yabang mo, Mayor. Okay lang, mahal ka naman ng asawa mo. Sad nga nito at natawa na nga lamang si Juliana. I love you, babe. Mahal din kita. Kayo, mahal na mahal ni daddy. Minsan, ang pag-ibig, hindi mo alam kung kailan at saan nagsimula. Na kahit hindi mo intensyon ang magmahal ang isang tao, na kung kailan talaga ay titibok ang puso mo para sa kanya. Alam mo, Juliana, nagsimula nga sa Liam. Ano yun, babe? Alam ko na ang pakiramdam na takot mamatay. Nagbago na ang isip mo? Takot ka nang mamatay? Nakangising tanong nga ni Juliana. Oo. Natatakot ako na baka isang araw, magigising na lang ako na wala na kayo sa tabi ko ng baby natin. Natatakot ako na iwanan kayong mag-isa. Natatakot akong lisanin ang mundong to na hindi malalaman ang magiging kapalaran ng anak natin. Juliana, gusto ko mabuhay ng matagal. Kasama kayo. Ako din, babe. Kaya sa halip na isipin natin ang ganyan, mag-focus na lang muna tayo sa kasalukuyan at maging buhay natin sa hinaharap. Normal lang matakot, pero mas mainam kung kasiyahan na lang natin ang isipin natin. Lumipas ang ilang taon, muling binayaan nga ng 2 pang anak, sina Liam at Juliana. Ang kanilang pangalan ay Zoe at Laura. Wala na ngang kasing saya ang buhay nilang mag-asawa dahil sa bunga ng kanilang pagmamahalan. Nagsimula man sa red panty, ay yun nga talaga ang lucky charm nila para naman sa happy ending nilang dalawa. Ang buhay ay may katapusan pero ang mga alaala at nagawa ay nananatiling buhay. Ang takot sa kamatayan ay natural. Ngunit huwag nating hayaan na limitahan ang ating pagpupursige sa buhay at dapat magpatuloy lang. Panghuli, ang kamatayan ay hindi pagtatapos, kundi pagbabago ng yugto. At dito na nga lang po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official,
Ellie Evangelista Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.